Chapter 4. Hindi mapigilan ni Rhea ang palaging sumilip sa pasukan ng ballroom ng isang sikat na hotel. Parang malapit na siyang magkaroon ng stiff neck dahil sa kakalingon sa direksyong yon. Naghihintay siya para kay Jennifer at Gerald na dumating. Pero ang party ay nasa kasagsagan na ay wala pa rin sila. Imposible naman na hindi dumating ang CEO dahil siya ay isa sa mga awardees. Sana dumating na si Madam Jennifer. Wika ni Stephanie, ang supervisor ng Cognitic Company. Siya na lang talaga ang hinihintay para makapag-start na ang event. Dagdag pa niya. Late na naman. Sabi ni Rhea. Oo nga. Tugon naman ni Stephanie. Ang mga tao ay nagsasaya na sa pagsasayaw. Siya lang nakaupo sa upuan kasama si Stephanie na ni-review ang introductory notes para sa mga awardees. Magsisimula ka na lang kaya Ma'am Rhea kahit wala si Madam Jennifer. Sabi ni Stephanie. Siya na lang ang gawin mong last recipient baka sakaling makahabol pa siya. Kawawa naman kasi ang ibang awardees dahil matagal na silang naghihintay. Oo nga, no. Malumanay nitong pagsang-ayon. Habang tinitingnan ang paligid. Siguro okay naman kung. Subalit biglang naputol kung ano man ang idaragdag nito. Kinabahan si Rhea nang makita niya si Gerald, ang kanyang dating guro at ang kanyang crush pa kasama ang magandang CEO na si Madam Jennifer. Kahit malungkot siya pero humanga pa rin siya sa kagandahan ng babae. Natutuwa pa rin siya sa magkasintahan at pinanood ang event habang sinubukan niyang kalimutan ang nararamdaman. Habang papalapit ang CEO sa entablado, parang biglang umasim ang kanyang tiyan. Bigla siyang nakaramdam ng kawalan ng seguridad. At hindi niya mapagkakailang parang ang dating high school girl na siya ay bumalik. Inilihis niya ang mga mata at itinoon iyon sa kupita. Gusto sana niyang ibalik ang tingin sa gawin ng kinauupuan nito para masulyapan si Gerard. Pero pinanaig niya ang control sa sarili at hindi iyon ginawa. She was pretty sure he would eyes only for his lovely day. Humingi siya ng paumanhin mula sa mga kasama sa mesa at magdahilan na kailangan niyang magpunta sa restroom. Pero ang totoo, plano na niyang umaskapo at hindi na bumalik sa loob. Ni isa sa kanila, wala namang maghahanap sa kanya. And finally akto na siyang lumabas sa may pintuan narinig niyang tinawag ang kanyang pangalan sa pamilyar na boses. Rhea, Rhea. Wait lang. Huminto si Rhea at dahan-dahang hinarap ang boses. Hindi pa man niya ito nakikita, sigurado na siya kung sino iyon. At nang magtagpo ang kanilang mga mata parang tumigil ang tibok ng kanyang puso. Mas lalo siyang nagmukhang gwapo ng malapitan. Sir Gerard. Gulat na tanong niya. Ngumiti ito sa kanya na nagpalitaw ng maliit nitong dimple sa pisngi. Mag-usap tayo sa labas. Iginaya siya nito. Si Rhea ay naglalakad patungo sa lobby ng isang gusali, kasama ang kanyang guro na si Gerard. Habang naglalakad, inilagay ni Gerard ang kamay niya sa baywang ni Rhea, na nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Diba, dapat Gerard na lang ang itawag mo sa akin. Sabi ni Gerard nang huminto sila sa lobby. Inalis niya ang kamay niya, na nagpa-disappointed kay Rhea. Huwag na ang sir, pinaramdam mo naman sa akin na matanda na talaga ako. Tumango lang si Rhea. So, nagkita ulit tayo, hindi ba maliit ang mundo? Patuloy ni Gerard. Kumusta ka na? Natigilan si Rhea. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Kung sasabihin niya ang totoo, baka magulat si Gerard. Okay naman. Simpleng sagot niya. Busy po lagi sa trabaho. Kita ko, dala mo ang post mo. Sabi ni Gerard, tinuro ang maliit na evening bag ni Rhea. Siya ang na-disappointed dahil alam niyang may ibang babae si Gerard. Ang hindi niya alam ay ang antas ng emosyonal na involvement ni Gerard kay Jennifer. Isang matipid ng ngiti ang ibinigay ni Rhea. Gusto niyang sabihin na, oo. Pero ibang salita ang lumabas sa bibig niya. Parang may sariling buhay ang dila niya. Pupunta lang po ako sa banyo. Narinig niyang sinabi niya. Nagningning ang mukha ni Gerard. Samahan na kita Rhea. Sabi niya. Kanina ko pa gustong gumamit ng restroom na traffic kami ni Jennifer. Sabay silang naglakad patungo sa banyo. Nagulat si Rhea nang hawakan ni Gerard ang siko niya. Muntik pa siyang napatigil sa paglalakad sa sobrang pagkabigla. Pero sinabi niya sa sarili na gentleman lang si Gerard. Hindi naibsan ng ilang linggong hindi pagkikita nila ang malakas na impact na iniwan nito sa kanya. Gusto pa rin niyang maswon.
Pinilit niyang mag-focus at kumalma sa pamamagitan ng pagiging aware ng sarili niyang paghinga. Nahiwalay sila nang marating nila ang magkalapit na pinto ng men's at women washroom. Akala ni Rhea ay doon na sila maghihiwalay. Pero bago siya makapasok sa loob ng restroom tinawag siya nito. Rhea, hintayin kita sa labas, okay. Tumango lang siya bilang sagot. At saka commendot si Gerald sa kanya bago siya pumasok sa banyo ng lalaki. Parang matanda siya sa kinatatayuan dahil sa ginawa nito. Talaga bang commendot siya sa kanya o guni-guni lang niya ito? Iniiling-iling niya ang ulo at pumasok sa loob. Pumasok siya sa loob ng isang walang taong cubicle at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Paglabas niya roon, naghugas siya ng kamay. Sa sumunod ng ilang mga minuto, naiwan siyang nakatayo doon, nakatitig sa sarili at sa salamin habang wala sa sarili niyang pinapatakbo ang tubig sa kanyang kamay. Marami siyang nararamdaman na magkasalungat na emosyon. Natigilan lamang siya nang marinig niya ang ingay ng dryer. Tumingin siya sa direksyon na iyon nakita niya si Stephanie, ang supervisor. Hi Ma'am Rhea. Bati nito. Isang ngiti at hi, rin ang isinagot niya rito. Hindi ito nagkagal at lumabas din ng washroom, leaving her alone once again. Pinatay niya ang gripo at inayos ang kanyang sarili. Sa puntong iyon, narating nila ang entrada ng ballroom. Hindi na ito nakasagot at natigil sa pagtawa. Hindi tuloy niya alam kung iyon ba ang dahilan sa biglang pananahimik nito, o dahil hindi nito nagustuhan ang huling sinabi niya. Pinagsawalang bahala niya ito. Hindi niya dapat masyadong pinag-iisip ang mga ganitong bagay. Salamat sa pagsama sa akin. Bulong niya. Dahil kaunti lang naman ang lamang nataas nito sa kanyang, handa na siyang bumalik sa kanyang mesa. Hey, huwag mo akong iwan. Bamulong siya pabalik, kikiligin na sana siya pero idinagdag nito. Nasa stage pa si Jennifer at wala naman akong kilala rito, can I tag along with you? Kung yun ay hindi magagalit ang date mo. Nagpunta ako mag-isa. Sabi niya nang may pagmamalaki. Dumiretso sila sa kanyang table. Pinakilala niya ito sa mga kaopisina. Guys, meet Architect Gerard Guzman. Nag-aalangan siyang gamitin ang salitang boyfriend, kaya ang sinabi niya ay ang kanyang kasama, si CEO Madam Jennifer, isa sa mga awardee natin. Nagkaroon ng mabilisang pagpapalitan ng magagalang na hello. Sa puntong ito, nakatuon na ng lahat ang atensyon sa seremonya sa entablado. Dahil bilugan ang mesa, kinakailangan ayusin ng kaunti ni Rhea ang kanyang silya paarap. Ganoon din ang ginawa ni Gerald, na upo ng bahagya sa likuran niya. Sinabi ni Rhea sa sarili na interesado siya sa nangyayari. Hindi niya magawang mag-concentrate dahil naaamoy niya ang kakaibang bango ni Gerard mula sa kanyang likuran. Ang kanyang amoy na pabango ay nakakaakit. Kaya nagitla siya nang marinig ang boses nito, malapit sa kanyang tenga. Huminga ito, at ang kanyang hininga ay dumampi sa kanyang leeg. Ang boring nito. Sabi niya, bahagyang sumandal pasulong para marinig nila ang isa't isa. Lumunok muna siya bago sumagot. Huwag kang mag-alala, malapit na itong matapos. Sabi niya. Hindi niya inalis ang tingin sa harapan. Nailang siya dahil sa sobrang lapit niya sa kanya. Ang hindi ko maintindihan. Patuloy niya. Ay kung bakit hindi na lang direktang ibigay ng kumpanya ang mga parangal sa mga CEO. Hindi ba mas matipid iyon? Sang-ayon ako sa iyo. Sabi niya. Halos lumingon siya sa kanya, at magbasa ng labi. Sobrang lapit niya sa kanya. Gusto niyang matuno sa kilig. Hindi niya alam ang apil niya. Pinili ng kumilos ng normal para hindi na siya mapahiya. Lumunok muna siya bago magpatuloy. Alam mo, palagi silang naghahanap ng dahilan para mag-party ang mga boss. Ayaw mo bang libre ang dinner date nyo? Humalakhak si Gerald bilang sagot. Hindi nagkaroon ng reaksyon ang guro, kaya nanahimik na lang siya. Pinapanood nila ang mga pangyayari sa tahimik na pagsasamahan. Hindi niya alam kung paano napalapit ang usapan ni Gerard sa kanya. Ang alam lang niya, nang matapos ang pagbibigay ng parangal magkatabi na sila. Sa wakas nasindihan na ang mga ilaw. Siguro napakasaya mo kay Jennifer. Komento ng mga nabigyan ng parangal. Pero ang sabihin, sobrang proud ako sa kanya. Ay masyadong malaki para kay Jennifer. Gusto niyang sabihin, oo anak ko siya. Pero ayaw niyang magmalaki, sa halip ngumiti lang siya at nagpasalamat. Tumungo lang siya, habang patuloy na nakatingin sa mga apoy ng fan.
Mas gugustuhin kong maging isang mabuting manlalaro. Sabi niya sa sarili niya. Nagulat na lang si Rhea sa reaksyon ni Gerard sa kanya. Sige, ipakilala kita sa kanya. Alok nito. Kinuwento niya rito ang nangyari sa kumpanya ng CEO noong araw na nagkita sila. Sa ganun na paraan makilala naman ni Jennifer ang manager ng kumpanya niya. Sabi ni Gerard na nagpagulat kay Rhea. Magandang ideya. Sabi niya na nangungulit sa kanya ang isang pilyong ngiti. Ang totoo, gusto niyang tumakbo palayo sa babae. Pero nakakahiya naman kung tatakas siya. Nilapitan nila si Jennifer malapit sa ibaba ng stage. Siya ang lumapit sa kanila matapos makipagkamay sa ilang nagpapasalamat. Sorry. Akala ko hindi ito magtatagal, sabi niya kay Gerard. Okay lang, sinamahan naman ako ni Rhea. Tiningnan siya ng CEO kaya medyo nagpawis siya. Pero saglit lang, dahil nagpatuloy si Gerard at nakuha ang atensyon ni Jennifer. Kilalanin niyo si Rhea de la Cruz, siya ang malaking manager ng company. Ah, okay. Maikling sagot ni Jennifer. Nakita ni Rhea kung paano unti-unting naglaho ang ngiti sa mukha nito. Parang nagiba ang aura nito. Tansya niya, sinusuyod siya nito ng tingin. Hindi naman mukhang threatened sa kanya ang CEO. Hindi rin nakawala mula sa kanya ang sinabi ni Gerard. She would like to believe na ikinwento siya nito kay Jennifer dahil natamaan ito ng kanilang pagkikita. Congratulations po madam, and it is a pleasure to meet you. Pagtatapos niya. At naramdaman ni Rhea mas lalo siyang nagiging uncomfortable. Ibinaling niya ang atensyon sa dating guro. It was nice to see you again, Gerard. Maiwan ko na muna kayo so you can enjoy the music and have fun dancing. Napabungis ni si Jennifer na itinagtaka niya. Si Gerard ay hindi sumasayaw. Siya ay may dalawang kaliwang paa. Nagulat si Rhea, kung tama ang pagkakatanda niya. Magaling sumayaw si Gerard. Maaari siyang manguna sa isang mabagal na sayaw, at maaari rin siyang mag-groove sa isang masayang kanta. Alam niya ito dahil nakasayaw niya ito noong debut niya. At ito ay isang detalye na hindi niya kailanman malilimutan. Lumipad ang tingin sa byudo. Nagtataka ang kanyang mga mata. Binuksan niya ang bibig niya upang tumutol. Pero, ngunit agad siyang natigilan nang makita ang makahulugang titig nito. Siya lamang ang nakakaunawa nito. Itinikom niya ang bibig niya at nagkibit balikat. Muli niyang itinoon ang atensyon sa CEO. Kung hindi siya marunong sumayaw, kumain na lang siya ng dessert. Maraming masasarap na dessert sa buffet. Yes, kakain kami. Sagot ni Jennifer, habang ipinulupot ang kanyang mga braso kay Gerard. Sa puntong iyon, alam na ni Rhea na kailangan niya nang umalis. Hindi niya matiis na makita sila nagmamahalan sa isa't isa. Nagdahilan siya sa kanila at nagpaalam. Ngunit muli niyang ipinaalala kay Gerard ang 10th year reunion ng kanilang batch. Pagkatapos nito, naglakad na siya palayo. Dumiretso siya sa exit, nang hindi lumingon sa kanila. Hindi na muling lumingon si Rhea sa mag-asawa, kahit na inuudyok siya ng isang tinig sa kanyang isip na sulyapan sila. Para sa kanya, malinaw na sinabi ni Jennifer ang kanyang intensyon. Si Gerard ay nasa kanya na. Pumasok sa isip niya ang imahe nila kung gaano sila kasaya sa isa't isa. Wala na talagang lugar ang lalaki para sa kanya.